Yan, tama, tama na sa gitna na kasi baka may magreklamo sa atin. Ang susunod na programa ay nangangailangan ng patnubay na magulang. Recording in 3, 2, 1. Welcome to Year 6 of Architox Podcast, the longest and still running info comedic show. Listen na! And we are live, folks, in Rage Shit. This is the Rage Architects Podcast, the longest and still running info comedic, not so related architectural podcast. We are just here to entertain. Bang Bang Drone Strike. It's our year 6. Ang podcast na para sa Arky Mag-Arky at Nag-Arky or pwedeng natutuwa lang kayo sa amin. Tara, roll call tayo, Chay. Yo, ba't may echo ka? Paano nag-echo? Meron kang echo. Hindi ko alam. Reverb. So, ito ang simula ng ating problema. Para ka nasa banyo. Para ba ako nasa banyo? Oo. Bakit kaya? Hindi ko lang sure, ha? Chinek ko naman yung ano ko. Ayan, okay na. Ayan na. Lumabas na ako sa banyo. Ayun, tara, roll call tayo, Chay. Yes. Yo, good morning, good afternoon, good evening, And good night. good night. Ayun. Tapos, ito, of course, si Mau, ano pa rin, derailed pa rin sa mga nangyayari sa Pilipinas kasi parang ngayon lang nangyari to, no? Ewan ko lang, nasa recorded na yung Lindol ba? Diba? Nagano sa Valenzuela, sa Los Angeles, sa Japan, at meron din yata sa Pilipinas, diba? Oh, expected naman yun. Yung parang yung Ring of Fire, di ba? Parang, ano ba to? Dilubyo na ba to? Yes. Kasi So, evident na yung mga evil sa mundo eh. So do we Ayan need, na yung so do we need to pack our things at umalis sa Earth? saka naman pupunta. Yun ang problema eh. Kahit saan ka pumunta, no? Merong mga ganyan nangyayari tulad ng Lindol. Buti nga, di ba tayo pinapasok ng bagyo sa taon na to, no? Yun nga yung delikado eh. Ibig sabihin niya, napakalakas pag sa susunod na dating. Pero ibang init, no? Grabe, El Nino nga. Kaya sigurado sa Western Hemisphere, sigurado malakas ang bagyo. Dito sa atin, drought. Sa Pacific, di ba? Drought dito. Doon sa kabila, Western Hemisphere. Pero parang naano ko lang din sa ibang podcast sa Amerika, parang may sinasabi silang Super El Nino. Yun nga, El Nino nga. Super El Nino ngayon. Teka lang, ang El Nino, di ba, ayun yung drought. Ang La Nina, ayun yung tubig. Hindi, ganito yun. Ang El Nino, drought sa Eastern Hemisphere, bagyo sa Western Hemisphere. Okay. Pag La Nina, bagyo dito sa Eastern Hemisphere, drought sa kabila, sa Western Hemisphere. Okay, so nakakaano lang din na parang malapar. Kaya pag El Nino, devastated sa bagyo ang Amerika. Peru, mga ganyang Canada. Pag El Nino, tayo naman dito tagtuyo. Pero dyan sa Pilipinas naranasan nyo sobrang init. Yes! Kahit umulan ng sandali, puta ang init. Kasi dito parang yung the last time nag-basketball ako, parang iba init niya, parang dito, parang nabawasan ako 1 kilo eh. Ng pawis eh. Ganun siya kainit. Stuffy. Hindi siya dry na init. Oo, tapos parang minsan ang hirap huminga. Yun, no. Para ka nasa sauna. Kaya ginagawa ko after ko pag umuwi ng bahay, ginagawa ko
naliligo ako tapos wala, no choice, bukas ako ng aircon. Oo. Di bali Kasi ng gumastos ka sa okay sa lang, kuryente. okay lang naman kasi yung kabila namin hindi naman nag-aircon. Kami lang. Oo. Kasi lamigin sila eh. Kaya hindi sila Ah, masyado nag-aircon. So far ngayon kami okay naman. So ito meron tayong yung mga nagpagalaw chai. Isa lang naman, oo. si John Oo. ng Singapore, ang sabi ni John, cover up. Ano, may alam si J. Cool dyan? Inosente ako. Da- damay ka raw. Damay ka daw, sabi ni si ADG. Hindi kasi no. Yung sa sinabi ni ay sabi niya, wala ako sa training nila, oy. Hindi, sabi ko kasi, di naman yun about dun sa yung water training ba? Kasi ultimo si Michael Jordan nag-water training pero sa pool. Tsaka controlled environment. Oo. Pero may nakita akong ibang na sabi ni Chot Reyes, ginagawa daw nila yon. Hindi ko Oo. alam dahil atinista sila gano'n kaya pinoprotekta. Ewan ko. Kasi parang ang sabi kasi ginagawa naman daw nila yun ever since. Pero hindi sa Ateneo team pero sa mga professionals. Pero Hindi, even baka though, di ba? hindi naman yun ang kine-question eh. Yung method, baka yung kung ginagawa nga, pero baka may iba pang pinagawa. Or beyond dun. Hindi, hazing na nga lumalabas na Yun motibo nga. eh. Kaya nga, nagiging hazing. Kaya nga parang nakakalungkot lang din na sana kung alam lang niya na ganun. Sana dinala siya umatin ng Ateneo or no? Kaya na 4 days 4 days after na Oo, pumunta siya doon. Patay agad. tas di ba parang nakakalungkot lang din kasi na tawag dito, parang 20 daw yung nag-training yata, tas 17 lang kukunin. So ibig Mhm. sabihin, meron pa isa yatang nakaligtas na dapat ilunodin. Ewan ko, kasi parang sinasabi ng CIDG na na alam ni Tam Baldwin, ba't daw niya tinuturuan yung mga tao na hindi marunong lumangoy sa rip current. Hindi niya marunong lumangoy eh. Kaya nga. Kaya dapat ang doon, ang gagawin nila, turuan nila lumangoy bago sa kanila turuan tungkol sa rip current. Tsaka bakit kailangan i-training sa rip current? Bakit may rip current pa sa court? Kasi Di baka ba? pag lumayap ka, makakatake ka daw pababa. Di ba? Hindi di ba? Naiintindihan mo kung bakit yung mga Navy SEALs nagtitraining sa ganon. Kasi talagang may times na talagang lulusong sila sa ganon, di ba? Trabaho During nila yun. operation, di ba? Oo. Pero yung basketball player, ba't mo pagtitraining sa ganon? Wala namang ganong senaryo sa loob ng court. Kasi kasi andun na tayo sa initiation, sa basketball initiation. Di ba? Parang, awan ko, kasi, ba't mo pa kailangan kasi tawag dito, ba't kailangan mo pa dun lunudin yung tao? Kasi parang nagiging na siya eh. Nagiging yearly na siya eh, kasi kumakanta na yung ibang Ateneo players eh, na dating under kay Coach Tab na Dati nang ginagawa. meron daw muntik malunod. Ito lang talaga ngayon, may namatay. Di ba? Dalawa Parang, pa. kaya parang kailangan mo pa magbuwis ng buhay para lang, alam mo yun, tas parang yung syempre ang question kasi dito, anong ginawa ng Ateneo? Yes. Kasi di ko lang sure kung binigay ng Ateneo yung nararapat na kasi parang, di ba pag kunyari, pag may namatay, kunyari ikaw naman yung, di mo naman masabing may sala, kumbaga ikaw yung kagad unang pupunta dun sa magulang na humingi ng sorry. Yes. Hindi, hanggang ngayon wala pang sorry eh. Ano ganun. Patigasan talaga eh. Kumbaga public apology lang ginawa niya. Walang personal apology. Walang personal
apology dun sa magulang at saka sa mga naiwan. Parang nakakaawa lang din na kailangan pang, kasi parang dito lumalabas na na dahil ba mahirap kaya ganun. Hindi naman siguro. Awang ko. Dahil lang siguro yan sa BBM. Huwag naman natin isama siya dito. Walang pangilang batas. Buti pa si Wala. Joljok may ngipin ng batas. Sa gitna. Na, Ito pa, dagdag ko pa kay doon kay JC. Sabi niya, yung sinabi mo na ban Sir Mau sa basketball lang or sa lahat ng sports. Sa opinion ko, may nagkulang tapos nasabayan pa ng accident pero hindi sinadya. May pagkukulang yung mga namamahala sa training tapos meron din sa part ng rescue. Sad lang kasi hindi natin makikita yung full potential ng dalawang player. Siyempre lahat dun, mga what if, di ba? Yung mga Oo. nangyari, yung mga what if, di mo na makikita yung tao. Wala na di mo na makikita yung full potential nung dalawa. And of course, yung mga alam ko nakasuhan. Nakakalungkot lang pati ballboy nakasuhan. Di ba? Parang, ang ano kasi doon, dapat merong isang tao lang dapat talaga yung core ng tao na kailangan makasuhan kasi, command and responsibility. oo, Kung sino yung nasa command siya ang may responsibility noon. kaya nga syempre Na tinatama yung ball boy. kaya nga sinali nga na CIDG eh. Sinali yung pool boy ko nga, ano kinalaman niya na, walang pambayad ng attorney yan. Kaya nga, Diba? Parang, siya patuloy madidiin. kaya nadamay pa siya kung ako sa kanya kumanta siya. Buisit na yan. Kasi madidiin siya eh. Para kumanta siya tapos bigyan siya ng pau. O lawyer. O di ba? Or gagawin pa na CIGD magbibigay ng lawyer. Or pau din yun no? Pau yun. Okay, pau lawyer din. Kaya yun, parang lang din na pati na damay-damay na. Pero walang nadamay sa mga estudyante, no? Kasi, Oo. kasi may lumalabas na, parang, Pinabayaan din nila. parang binugbog. Tapos, meron pa masama. yatang meron pa kasi sa sobrang invested ako dito, pati sa paranormal na ko siya, si Ed Kaluwag. na ni Ed Kaluwag na ganito ganyan. Nahingi daw siya ng, basta meron nga akong nanghihingi daw ng pasensya yung nagpahingi ng pasensya yung si Baterboy, si Rene dun sa magulang niya. Kumbaga higan too soon, ayaw pa rin niya mamatay. Pero andyan na, wala na magagawa. Tapos meron pang isang mga medium na sinasabing para meron daw pandudura. Wow. Kasi hindi ko lang kasi alam, hindi lang kasi masyado niniwala kasi syempre nandiyan na yung mga news, yung mga kumbaga nagsabi siya ng pangalan, hindi siya nagsabi ng pangalan pero nagsabi siya ng description ng tao na kulot. Tapos syempre ang mga tao, ang nila kagad ni si Kiefer Alas, ang kagad yung nila. Kumbaga sabi daw may inggit, yung ganun. Ang inano ko naman siguro, ahantong ba yung inggit sa pagpatay sa tao? Yeah. Pwede rin. Hindi sinasadya. Gusto lang niya sigurong parusahan or something. Tapos natuluyan. Ayun. Tapos sinabi niyang ibaban ba yung ang Ateneo? Kasi for me, iban yung men's basketball ng Ateneo. Kasi sila naman talaga yung may nagsasabi na separate entity sila sa Ateneo. Kumbaga, pero meron silang sariling budget di katulad ng ibang sports ng Ateneo. May dedicated budget. Galing kay MVP. Sinong MVP? Pangilinan? Smart.
Oh, Hmm. Merong sang smart, merong participation no kaya alam ko pinatawag din si MVP Group of Companies at saka mismo si Manny V. Pangilinan. oo. Sabi naman niya fina-fund niya lang naman yung Ateneo basketball team. Hmm, Sa ano talaga, malaki talagang bayaran dyan sa ano. UAAP pa lang kumikita ng milyon yata mga star player eh. gano'n. Hmm. Kaya, oo. Sayang talaga di natin makita yung potential ng tao. Kasi diyan lalabas yung mga what if talaga ng mga nasa isip natin. Kumbaga, parang tawag dito, di mo na siya makikita eh. Parang nakakahinayang. Hmm, And of course, sa mga what if, may papasok lang akong topic tungkol sa ano, sa isang nag-IT. Ito ang sabi niya, no. Stuck in IT, but my heart in Archie. What do I do? Kinda lost right now. I'm in IT, but honestly, I don't like it. My dream course has always been architecture. Ito, baliktad naman tayo. Kasi dati, architecture gusto mag-shift. Ngayon naman, gusto niyang mag-shift sa Archie. Every time I open my IT notes, I feel nothing. Pero pag nakakita ako ng sketch buildings, designs, biglang may gana ako ulit. My problem is shifting feels risky. Baka sayang time, pera, grades. Pero staying here feels like I'm betraying myself. To Archie student out there, what was it worth it? It is hellish as people say. And if you were me, would you shift or just finish IT first? Sorry for rant, just need real answers from people who actually live it. Thanks. Ano masabi mo doon? Sa una nung sinabi niya hellish, true, it's hellish. Kaya nga ang ano Yes. dito, ang batayan dito, patience and perseverance, eh. Pati ba yan? Matibayan, okey. 'Pag kinaya mo, then good. Kaya nga mayayabang ang arkitekto, eh. Kasi mahirap, eh. Kumbaga pinagdaanan mo ang hirap, eh, kaya mayabang, eh. Maganda mga kasabot ng karayom eh. Oo, kaya gano'n. Kung ako sa kanya, eh, di go for it kung tingin mo kaya mo, eh, 'di ba? Kasi inaano niya kasi yung grades niya Sa sa yung totoo ano lang, kasi ganyan din yung path ko, eh. Mabilis lang ako nag-ano kasi decide. nung pagka-graduate ko ng high school, pumasok ako ng STI, eh, Hmm, computer programmer. Habang ano, inaantay ko yung result ng entrance exams. hmm. So, pumasa naman ako sa lahat ng exam. Dalawa lang naman ang in-entrance exam ko, eh. So, after nung ano, tinapos ko lang yung first module nung programming. Tapos nag-enroll na ako sa architecture. So parang nag-enroll ka sa STI, ganun? O parang Yes. vocational? Oo, parang vocational. Computer programming, gano'n lang naman ang STI dati, hindi naman degree. Ano siya, talagang Okay. tuturuan ka ng technical stuff. Wala kang mga iba-ibang subject. Purely gano'n lang ang gagawin mo, programming. Ganun pala yun. So parang ang inaano mo, kasi ito parang, di ko alam kung anong year na siya, pero parang ano, di ba? Parang baliktad naman tayo. Ito naman from ibang course lipat sa RK. Siyempre of Oo. course ang RK kasi di naman siya ganun kadali. Kumbaga, ang dami mong isasakripisyo ditong ultimo Oras. holidays, Yes. ultimo yung mga saya sa ano, mga gimmick. Minsan nga pati kaibigan mo na ano mo eh, di ba? Kaya Na naiisang tabi mo. Pero bilib ako din sa tao na nagte-take ng RK na nagkaka-girlfriend. Bilib ako sa siyempre, mga taong ganun. Kumbaga, paano mo nagagawa yun na pero hindi talaga rin ano, advisable. di rin Ayan, advisable. Pero di lang natin alam kay Ron Pump at sa akin. oo. Sa mga kay JC. Ako JC. Nadamay na naman ng tahimik. Ayun, kasi syempre ang Arky kasi kasi inaano niya kasi pag tinignan daw niya yung mga sketches ng building. Kasi baka mamaya kasi baka fascinated ka lang. Hindi ka naman talaga gusto mag-aral ng ano, ng architecture. Baka fascinated ka lang sa mga sketches, sa mga designs, Oo, di ba?
Baka mamaya na Pero ano ka lang, hindi yun ang gagawin mo. hindi lang yun ang gagawin mo kasi meron pang math yan, physics, ano pa ba, PE, tsaka ano, hindi lang sketch kasi syempre meron pang ano may mga history pa, theory, building tech, designs, puyat, walang kain, tambak ng tawag dito, plates, then tambak ng ano, minsan yung unhealthy food. Kasi diyan tayo na ano na kasi yun yung kasagsagan ng Pansit Canton di ba, Chay? Panahon Yes, natin. panahon natin. Tayo Yan na ang pag ano ko, go-to. o go-to food, mga instant tayo Oo. nagsimula. Kasi dati kasi, Eh, yung mahirap behind lang us, tayo eh. Wala tayong pang McDo nun eh. oo. Kaya nainggit nga ako sa ano, yung mga estudyante dito. Kasi meron kaming intern ngayon sa opisina namin. Nagano ko na, kasi Pilipino naman siya, kumukuha siya ng architecture. Pero inaano niya sa akin na parang tuwan-tuwa siya sa mga toknene, kinukwento namin, panahon namin, paglabas namin ng paglabas namin ng university, andyan yung tuhog-tuhog, di ba? Oo. Yung 10 tama 20, di ba? Kinukwento namin sa kanya. Sabi niya, ang sarap pala ng buhay niya architecture sa Pilipinas. Sabi ko, bakit? Kasi kayo dito, kasi alam ko, madalas sa inyo paglabas nyo, Bo, McDonald's. Oo. Kasi kami, lagi kami, lalabas kami ng bahay ng warrior. uuwi Kasi ng uuwi na buwan. duguan. Hindi kasi 'di ba kung naalala mo, pagpapasok tayo una-una natin, traffic. Oo, kailangan maaga ka. Hindi lang Kailangan traffic. Yung mahirap sumakay. pagising lang sa umaga. Oo, di Kasi ba? kasabay mo yung mga working Mga class. workers. Oo. Utsa. Kaya nga may time yan eh. Pag na late ka na, 6:00 ka na lumabas, utsa, Wala na, sabit ka na. Oo, sabit wala ka ka na. na. Ayun yung mag-aantay ka ng may papara na isa, tapos dudumugin. Oo, Dudumugin o oo. masasabit. Kaya nga. Kaya dapat ano mo, kailangan before 6 nasa labas ka na para makapasok ka pa sa jeep. Di baling maaga ka masyado sa school kung Hmm. wala man traffic. Kasi usually kasi ang start kasi ng sa FEU 7:30 yung start ng klase. Oo, kami din Ayun eh. yung, ayun yung hindi ko kinukuha talaga. Ayoko talagang kunin yung subject na 7:30. Lagi ako late Daming dun eh. daming naging ano eh, bumagsak dahil sa Pilipino dahil diyan sa time slot na yan eh. Oo. Lalo Umulit na first Filipino, kasi first period. kasi ano yan Yung El pang Filipino na lang naiulit mo pa. kasi 'di ba Elfili yan Elfili at saka ano yan eh. Hindi, basic Filipino pa lang yun, first year. Basic lang ba yun? Oo. Utsa, marami yung classmate na hindi nakapasa ng Pilipino dahil dyan kasi kumbaga Pilipino siya, kumbaga minor subject. Pero yung professor, tinitreat niya as Major. major subject. Wala siya, kailangan po makarating ka dito ng 7:15 or 7:45. 15 minutes lang pwede ka mali. Kasi yung Filipino teacher na yun, hindi siya nalilate. Putya, pero galing pa siyang Bulacan. Puta, ibig sabihin, alas 4 pa lang umalis na yun. Kaya walang makapagreklamo sa kanya. Kaya yung mga parating nalilate, 3 beses lang, drop na. Kaya umuulit sila ng Pilipino. May nagpipilipino pa rin pipir. Oh, grabe, no? Kasi dahil sa 7:30 na class, no? Oo. Kaya ayoko na talaga 7:30 na class talaga na yan kasi mo, hirap na gumising kasi kapag yung ganyan yung klase Oo, mo kasi 7:30, late ka rin naman natutulog. Buti sana kung, 'di ba, maaga ka eh, natutulog. May mga ginagawa ka rin naman plates. Kasi kaya pag nga eh. pag beginner ka pa sa architecture, hindi mo makukuha mabilis gawin 'yan. Yung simpleng floor na abutin ka ng siyam-siyam. Ako nga Oo. pumapasok ako na walang breakfast. Oo, gano'n din ako eh. Hmm. Ang maganda Pero lang sa PUP, daming kainan sa loob. ako hindi Mga mga ang, hotdog, mga gano'n, burger, ganyan. pag ako ganun, kakain lang ako pag pag yung afternoon ng 7:30 Oo, class. oo, yun nga. Kumbaga, yun yung breakfast namin, merienda, mga 10 o'clock. Hmm. Kaya pag pumapasok ako 7:30, sabaw-sabaw eh. Oo, grabe. Sabaw-sabaw ako ng 7:30. Naalala ko yung Pilipino, gano'n. Dami bumagsak nun. Kaya na Pilipino na lang nagsak pa dahil sa Tapos attendance. tapos
Hindi naman siya prerequisite, no? Minor lang Oo, talaga siya. kaya nga pwede mo siya makuha ng fifth year eh. Iwan mo muna fifth year na pagkatapos ng lahat ng thesis saka mo kunin. Ayun. Pero pag ano kasi, pag ganyan kasi, pag gigising ka ng, syempre, minsan wala ka ng tulog eh. Alam mo ba, nakaiwan ako ng plate sa jeep, tapos sobrang antok ko. Alam mo yung ano ko, yung mismong ano ko, yung tawag dito, yung Canister. yung canister ko na iwan ko. Tayo na sabi ko, grabe. Gano'n na lang ako nun eh. Nangingi nila ako sa teacher ko ng ano sa prof ng ano eh. Extension. Ng extension. Sabi ko, gagawin ko to within 3 days. Dahil sa antok yun na, dahil sa first subject ng 7:30. Ayan ano. Ayun, meron ako nakita din dito na ano, yung doon na, yung, kasi nakita ko lang to sa Facebook post. May sumagot, ang sabi niya, "Hi, I took Archie course despite not being confident with my art skills. Not really fan of drawing actually, but over time I learned so many things that I kept me interested in Archie. So, if you think kaya mo naman yung magpuyat, that's like what we're saying, or walang tulog just for the sake of finishing your plates, then go shift ka. But if you can't, then just keep drawing. You don't need to be Archie to keep that passion." Tama. And then sabi niya, I also have friend who took IT kasi hindi siya makapasa sa RK but still continue his passion. Nagpo-post ng drawing niya sa IG yun. Lang I hope kahit ano man ang decision mo sa buhay, hindi mo yun pagsisihan. Just follow your heart. If gusto mo, then go for it. Mahirap maging RK. Hindi lang kasi drawing yon. Design concept plans, technicalities, lahat na lang na nakaka-affect sa structure mo pinag-iisipan. Pero if gusto mo talagang makakaya mo yan, just normalize lang siguro yung maraming judgment, especially sa plates kasi sometimes harsh talaga comments ng mga plates ko, pero just didn't take it personal kasi I know it will help me grow naman. So, yun. Tamang-tama yung sinabi niya. Hindi lang naman kasi basta drawing lang ang RK. Lalo na kapag meron kang ano, yung tawag dito, yung pag napasukan na ng batas yung design mo, Oo. Yung gusto mong gawin, hindi pala pwede. hindi pala pwede. Dahil sa mga putangin ng igres na yan, sa mga time ano yan, mga tawag dito, yung mga travel distance, Hmm. ang daming problema sa mga ganyan. Saka syempre, pagkatapos mong gumawa ng Arkin, kasi ito, sige, sabihin natin scenario, Chay, nag-shift siya, nakatapos siya. Syempre, after makatapos, anong next? Oo. Sa totoo lang, napakahirap. Paulit-ulit namin sinasabi yung trabaho na architect, hindi proportion sa sinesweldo niya. Kaya di ba nga, kami nga Kaya dito mas sa, maganda pa mag-IT ka. Tsaka, ang parati mo lang sasabihin, no, have you tried restarting? Bayad ka dun. di ba nga IT din naman kasi sila rin naman yung sa AI, di ba? Oo, meron sila. AI. Di gamitin mo yung IT mo sa Arki. Hindi eh. Hindi yan eh. Sa rendering siguro pwede, pero gagawa ka. Yun nga. Kailangan Rendering talaga mo. tao eh. Tao yung ano. Oo nga, kaya nga, yun nga, parang nagtanong nga sa akin yung ano dyan, yung intern sa amin, sabi niya, sa akin, kuya, di ka ba na sa IT, sa AI? Sabi ko kasi ako, as of now, nakikita ko lang ang IT is for rendering lang siya. Hindi siya pwedeng magano ng, tawag dito, yung magano ng mga batas-batas. Pwede siya as a companion, pero di niya kaya mag-took over 100% sa design. Presentation pwede. Presentation, yes, pwede niya maano, pero Sa design hindi eh. Kasi talagang hindi niya na-recognize yung ano eh. hindi, Ewan ko design siguro baka mag-develop pa rin yan. Kasi it keeps on learning eh, yung AI. siguro design and documentation, hindi pa masyado ang AI. No, hindi Pero, eh. pero Sablay talaga. rendering talaga, andyan na siya. Andiyan na siya. Oo. Presentation. Presentation-wise, andyan na siya. Mhm. Kaya nga minsan kasi, tinatanong niya sa akin, nung intern sa amin na, kailangan ba ng 3D? Sabi ko, sabi niya ba, di raw kami gumagamit ng Rhino?
Sabi ko, Yun. O, sa command mo na lang sa Gemini yun, meron ka na rendered. Hindi ka hindi, na sinabi, magra-write. hindi sabi ko nga sa kanya, alam mo actually, hindi naman, it depends naman sa company na kukunin mo. Kung kunyari, napasukan mo isa 3D rendering company, of course, record mo yung Rhino, whatever, kung ano pa. Pero nandito ka sa company natin. Kumbaga, yung company natin, more on Design and documentation. documentation, Uh, designs. So, yung ano, pag 3D, hindi masyadong inano yan. Ginagawa ng amo ang ano namin. dito, yung for construction eh, tsaka Oo, compliance. hindi kumbaga ginagawa ng amo namin. Pinapasab ko na lang niya yung 3D. Oo. Ganun yung ginagawa niya. Pero hindi naman siya masyadong ano sa 3D ng ano. Sabi ko, minsan kung ano, nagti-3D ako pag di ko maintindihan yung gusto mangyari. Tini-3D ko siya. Yun yung ginagawa ko. Sabi ko, pag meron ako hindi maintindihan na sinasabi nila, ginagawa ko, tini-3D ko para maintindihan ko yung ano. Lalo na kapag yung mga beam, ganun. Minsan tini-3D ko yung mga beams. Oo, Lalo na for pag, ano, coordination. oo, para lang Kailangan makita talaga mo lang, makita mo yung 3D, clash detection. Yes. manong mo lang siya, makikita mo yung, na, oy, Ang tangay na, mahirap kasi, pag lahat yung gagawin mo, ikaw magdo-documentation, ikaw din clash detection, specification, hirap, ang daming isipin. Kaya mas maganda yung mga ano rin eh, yung nasa corporate ka, putya, kung ito ka lang, ito lang gagawin mo. Di ba? mm, Nagiging master ka dun sa isang ganun. kaya sa atin kasi parang ang dami natin kinoconsider eh. Pati Kaya, minsan, pati MEP nakakapagod. problem, pati MEP problema natin pag titingnan natin yung Oo. ano, paano nagka-clash ba yung mga MEP, ganyan-ganyan, ilaw, power, yung lalo na yung mga ducting, dahil nga sa may aircon, ganyan-ganyan, putang ina talaga, sabi ko. Usually madalas na mag-clash dyan is ducting and mga beams. Di Oo, ba? tsaka Minsan plumbing, sobrang plumbing din. plumbing. Oh. Pero usually sa ano eh, sa ducting eh. Kasi hindi na ako consider, ay may yung beam pala dito malalim. Mm. Gaganon ngayon sa ducting. Siyempre kapag may malalim kang beam tas lalagyan mo ng ducting, maapektuhan yung height ng ceiling mo. Oh, height ng ceiling mo, di yari na. Yari. Puta, tas ang bumaba pa siya ng mga 2.1, sablay na yung pintuan mo. Oh, so, sasabit na yun. Wala. Ayun. Sinasabi ko dito, pwede naman niya kunin yung architecture, pero syempre, kung mag-shift siya o something, mag-isipan niya yung end goal niya kung saan ba talaga siya. Kasi syempre after ng architecture, hindi lang naman doon Hello, natatapos yan eh. hindi, walang mag-hire sa'yo ng puro sketch-sketch lang. Yes, totoo yun. Kaya dapat talaga may, ayun, dahil tama naman yung sinasabi ng iba na kung ano yung talaga nasa puso mo, pero isipin mo rin yung end goal. Kasi kung parang ano, minsan nga parang naisip ko nga rin, sana nag-IT na lang ako. Kasi nangyayari sa atin, kasi di ba ang IT, pero di ba ang IT rin continuous study rin yan, di ba? Oo, kasi nagde-develop din siya parati. Oo, kumbaga kailangan mo lagi natututo. Pero Pero ano ha, laki ng sweldo ng IT lalo na pag nasa mga fraud protection, mga ganyan, yung nasa security, di ba? hindi, hindi, pero kasi ang IT rin may puyatan din yan, di ba? Kasi minsan kapag ang, Sa programming, so inuumaga rin sila dyan eh, di ba? coding, sa coding. Hmm, Siyempre ang mahirap kasi dun sa coding na yan, pag may mali dun, pucha, ititrace mo yun uli. Babasahin mo isa-isa. isa-isa mo na naman yung numero. Oo. Kaya yan, mahirap din actually. Kung nasa coding ka, pero mabilis na yun, may AI na rin eh. Oo. Magche-check ng ano mo, codes mo eh. Hindi kasi ang ano kasi sa kanya dito yung parang wala din siyang gana sa ano sa IT. So medyo Pucha, pag problema yan. nagkapera ka dyan, may gana ka sigurado. Pucha, ang laki ng sweldo ng mga yan. Hindi Mga kasi lalo na mga nasa security nga. nag-aaral pa lang eh, cybersecurity no? Oo. Pero yun nga problema, nag-aaral pa lang siyempre, baka na ano. Bagay may kilala nga ako nag-IT, tapos pagkatapos yung mag-IT, nauwi sa Toyota, sa Ano sales, siya? sa sales. Sales. Mm. Baga Ano, nagbebenta di siya ba ng may sasakyan. pera talaga din dun eh. Oo, kapag magaling ka talaga, kumaboka kang tao eh. Kaya, galing ka magbenta, talagang may Kaya pera nga ka eh, dun. kaya bisan kasi tignan mo yung end goal mo taga kung saan ka talaga dalhin.
Katulad yung sinasabi ko sa intern, tapusin mo muna yung subject mo, tapusin mo yung Archie. Kasi di mo alam kung saan nga dadalhin yan. Kasi may mga kilala ako na nakapagtapos ng Archie, dinala sa photography, di ba? Oo. Dinala sa ibang klase ng ano. Kasi hindi mo alam talaga eh. Kasi hindi naman porket graduate ka ng Archie, yun yung ano mo eh. May mga Oo. Archie na ano eh, may graduate ng Archie na nasa call center eh. Oo. Kumbaga hindi mo talaga alam kung saan ka talaga dadalhin. Di ba? Kaya yun. Ilang ating episode, Chay! Oh, Chay, meron ka ba shoutout? Shoutout yung UAP Cavite chapter. Yan, nag-heritage tour kami kanina sa Cavite City. Saan kayo Ang ganda bumunta? pala doon. Cavite City. May Sangley Point. Old town ng Cavite City. So ano mga nakita niya? Hindi yung mga heritage doon. Yung mga bayani doon, may mga unknown na hero, sila Gumbursa, tapos yung Navy doon, station, camp, tapos yung mga churches, tapos yung mga kainan na historical. Rap kainin na historical. Oo. Sana ma-vlog yan, no? Sana binilag mo. Wala akong camera eh. Yan, ako wala naman ako shoutout for today. Shoutout ko lang din siya ng mga nagparamdam. Of course, JC. Thank you for sa aking mga nakikinig. Kahit nag-aayatos kami, nandiyan pa rin kayo, nakikinig sa amin. Ano ba? Okay, anong architects natin sa episode na to? May isa pa nagparamdam, si Mark. Ano sinabi ni Mark? Di ko na ano yun. Sa GC natin, sabi niya kung ganito sana yung Architox. Anong ano yun? Di ko na ano yun. Cool pal ata yung episode na yun, pinost niya. Sasagutin ko sana, ganyan sana kung parati ka nandito eh. Sino ba? Si Mark? Mark. Akala ko ibang Mark ano pala? Yung dati-dating kasama mo? Oo. Ano ba sinabi niya? Hindi ko na mahanap yung GC. Saan ba yun? Ito. Kasi yung ano ko doon, Happy Father's Day eh. Hindi, GC yata ng Architox yun eh. Ito. Yung feedback? Whatever. Hindi natin alam kung ano yan. Ayun. Ano ba yung content ng sinasabi niya? Yung Cool Pals nga ang niya, parang Cool Pals ata yung ni-repost niya sa GC natin. Sige, episode. ano lang ating architect sa episode na to? Ganun pa rin. Wala. Mag-isip ka ng maigi kung ano yung talagang gusto mo. Dahil napakahirap ng architecture. Hindi kung mga yun nga, yung sisweldoin mo hindi proportion sa Unless na mag-negosyo ka, contractor. Oo, pag nag-contractor ka, sinacrifice mo yung ang usually nagiging contractor, sinasacrifice nila yung pagiging arkitekto nila eh. Hindi sila binabayaran sa pagiging arkitekto, binabayaran sila pagiging contractor. Pwede naman din sila mag-design and build, pero syempre, mahirap na rin yung kasi. Hindi naman nila sinisingil yung design dun eh. Ang sinisingil nila dun, construction. Kaya kumbaga libre na yung design. Oo, di ba? Kaya doon bumababa ang ng quality ng architecture. Kaya nga. Yun. Ang architects ko lang dito, kung ano nasa puso mo, sundin mo. Pero kami nga dito sa Architox, hanggat maaari, inilalayo namin ang iba sa architecture. Kasi mahirap. Pero kung porsigido ka, tuloy mo. Kaya lagi namin sinasabi, tuloy-tuloy lang. Makakatapos din kayo. Kung gusto mong tapusin. Kung meron kayong kung meron kayong makwento kahit ano special, nakakatakot, problema, life, share nyo, gusto nyo may pagkulitan sa amin, just message us. Please follow our SOCMED, FB, X, YouTube, and TikTok. Just type Architox Podcast. And for sure, we will pop out and exclusive sa lahat ng podcast platform. Chay, anong itatype nila if still here listening to our episode? Sa comment section? IT Tector. IT Tecto. Para meron na tayo niyan IT Tector. Pag natapos yung episode, please comment. Ibig sabihin na natapos yung episode na to. IT Tecto.
Rate us 5 stars and comment after you listen to our episode. If you want to support us, just share and spread this episode and the podcast. Your creativity gives someone else's dream into reality. Tuloy-tuloy na, makakatapos din kayo. Enjoy! Oo nga, arts and architecture imitated inspires life. If you want happy thoughts, listen to Architalks. E-Talks, yung. Thank you for listening, guys. At least di kami hiatus. Bye-bye.